At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na isyu ang muling gumulantang sa ating bansa. Kaugnay ng di umano'y sabwatan sa pagitan ni Interior Secretary Benhur Abalos at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ang balitang ito ay ibinisto ni Congressman Rodante Marcoleta sa kanyang pinakahuling pahayag sa Kongreso. Ano nga ba ang mga detalye sa likod ng pahayag na ito? Ayon kay Marcoleta, may mga ebidensya siyang hawak na magpapatunay ng pagkakaroon ng sabwatan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal. Sa kanyang talumpati, iginit niya na ang mga hakbang na ginawa ni Abalos at Remulla ay tila may kaugnayan sa mga isyu ng katiwalian at paglabag sa batas. Isa sa mga pangunahing isyu na binanggit ni Marcoleta ay ang di umano'y koneksyon ng dalawa sa ilang kontrobersyal na proyekto ng gobyerno. Tinawag ni Marcoleta ang pansin ng publiko sa mga nangyaring transaksyon na sinasabing pabor sa ilang pribadong kumpanya. Ayon sa kanya, ang mga proyektong ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga yaman ng bayan at nagpapakita ng pagkakaroon ng mga kasunduan sa likod ng mga nakabinbing kaso. Ito ay isang malubhang aligasyon na maaaring magdulot ng mas malawak na investigasyon. Sa kanyang pahayag, hindi nakapagpigil si Marcoleta sa kanyang galit at ipinunto niya ang pagkangailangan ng transparency at accountability mula sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi natin dapat hayaan na magpatuloy ang ganitong klaseng sabwatan na naglalagay sa kapakanan ng bayan sa alanganin, aniya. Ang kanyang mga pahayag ay nagpasiklab ng debate sa loob ng Kongreso kung saan maraming mambabatas ang nagsalita ukol sa usaping ito. Sa kabilang banda, hindi na nagbigay ng opisyal na pahayag sina Abalos at Remulla hinggil sa mga aligasyong ito. Inaasahan ng marami ang kanilang magiging reaksyon, lalo na't ang mga paratang ni Marcoleta ay labis na nakakabahala. Ang isyu ay nagbibigay diin sa patuloy na pangangailangan ng masusing pagsubaybay sa mga lider ng bansa upang matiyak ang integridad ng gobyerno. Ang mga aligasyong ito ay isang paalala sa mga mamamayan ukol sa kahalagaan ng pag-aalaga sa ating mga pinuno. Sa darating na mga araw, asahan ang mas marami pang balita at investigasyon hinggil sa usaping ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ito controversial ito at mukhang sa social media ay pinag-uusap-usapan po ito dahil sa, kung hindi ako nagkakamali, sa isang probinsya po ito at noon pa man ay nadidiscuss natin. Pero ngayon, iba issue dito sapagkat meron atang local chief executive na sinuspinde sa isang probinsya, kung hindi ako nagkakamali, Misamis Oriental ba ito o Misamis Occidental? Occidental, yan po. Na yung mayor ho doon o vice mayor ata ay sinuspinde, nako, nang naalaala ko, ang gobernador dito, bago kayong higher din ko, baka kasi ito, pag narinig yung pangalan nito, tumataas po ang presyo nyo. Ito hong si dating Congressman Henry Uwaminal. Ay mukhang isa din ho ata ang may pakana ukol doon sa pagkakagulo sa isang lugar, sa kanyang probinsya, at pinasuspindi ata yung incumbent vice mayor ba ito o mayor. Naku! Ito po ang viral ngayon sa social media, Kong. Napalitan na yata yung apelido niyan Hindi po, wala akong petisyon ko. Wala akong... Yan narinig ko ngayon Animal na daw. Waminal na daw yung pangalan. si Kong Marcoleta talaga. Palabiro dito si Kong Marcoleta, no? Narinig niyo yun, galing po yun kay Kong Marcoleta, Waminal, Waminal na po yung pangalan, nagbago na, pinalitan na, Governor Waminal na siya ngayon. Grabe talaga si Kong Marcoleta talaga. Pag bumanat talaga, no? Yan po ang kailangan natin, si Kong Marcoleta, mga kaibigan. Yan po ang gusto namin, Kong. Hoy, Kong, salamat po. At bumalik ka na. Di ba? Yan po ang kailangan natin, pag si Kong Marcoleta po ang bumanat, guys, talagang, naku, sa poll talaga, sigurado. Wala pong preno-preno yan. Ang galing po talaga, guys, di ba? Ngayon, yung Waminal, naging animal na. Tuloy po natin, guys, tuloy po natin. Ito. Disgrasya. Ito ko ba nabalitaan nyo rin? Naririnig ko lang. Lalo na ngayon, nababalitaan ko. Opo.
Kilala ko yan, pinag-usig ko nga yan eh. Alam niyo naman yun, Deputy Speaker yan, kasama ko sa Halos kasabay Congress. niyo po, opo. 18 Congress yun, pareho kami Deputy Speaker. Ngayon, matibay ang kanyang paniniwala na ang isang katulad ko ay hindi ko gagawin yun sapagkat pareho kaming congressman, pareho kaming Deputy Speaker. Opo. At kinausap niya ako na, bro, kanya, pag-isipan mo na yung gagawin mo sa akin sa mukhang, huwag mong ikompromiso kanya yung pagiging magkaibigan natin dyan. Baka magkasira tayo. Kaya nga kita nga ako kinakausap para mapanatili natin ang ating Pagkakaibigan. pagkakaibigan. Tama naman, opo. Kung makikinig ka sa akin, mananatili yun. Kapag hindi ka nakikinig sa akin, di magkakahiwalay na tayo. Ayun, Diba? tama naman. Magkahiwalay nga kami dahil hindi siya nakinig sa akin. Opo. Oo, napatunayan lahat yung nung pinag-usig ko siya doon sa isang housing project na itinayo niya doon sa Osamis City. Opo. Na kung saan yung anak niya ay nagsisilbing mayor. Dating mayor, opo. Yung pinaglagyan niya mismo ng housing project doon sa barangay na yung kapatid naman niya ang barangay captain. Magkakanak sila doon, opo. Yung city administrator naman Opo. na kung saan mayor yung kanyang anak Anak. Opo. ay bayaw niya sapagkat kapatid ng kanyang Maria asawa. Ayun, opo. Ayan. Lahat oo. ng ano? Di napatunayan lahat. Lahat ng hindi maganda. Lahat ng irregularities ko. Lahat ng irregularidad sa pamamahala Oo. ng isang local government ay napatunayan lahat doon sa kanyang lugar. Ibig sabihin, kung gagawa ka ng libro ko na handbook on bad governance, Oo. ito ang Gagawa ka Isang ng napakagandang halimbawa. gagawa ka ng isang libro na ang pangalan ay yung kanyang titulo, ang pinakamasamang pamamahala sa isang local government. Exhibit A yun. Oo. Ha? Isip-isipin mo, hawak niya lahat ng mga sangay ng gobyerno Grabe, no? sa Region 10. Okay. Kasi alam mo yung ating pamahalaan, may kanya-kanyang regional offices. Totoo po yan, opo. Ang DPWH merong opisina Region 10. Ano? Ang DILG meron ding opisina doon. Opo. Region 10. Grabe. Ang COA meron din. Opo. Ang human rights nandun din. Ang PCUP nandun. Opo. At saka yung National Housing Authority Housing, meron din ganun. NHA, meron din, oo. Lahat ay kanyang ginamit, lahat ay kanyang kinasangkapan para maitayo yung irregular. Housing project niya po. Oh, yung housing project na ngayon, na hanggang ngayon hindi malaman kung sino ang may-ari. Dahil pinatayo niya sa lupa ng mga yung kapitbahay niya. Opo, opo. Wala siyang mapaglagyan ng project. Talagang gusto kasi kontraktor yun eh. Opo. Kontraktor yun. Wala siyang mapaglagyan. Alam mo nakalagay sa batas, lalo na kung pinag-uusapan socialized housing, yung kukunin mo yung mga residential lots, iyon ang panghuli. List. Dapat yun. Dapat. Meron pang mga ibang mga modalities. Halimbawa, land banking, land swapping, community mortgage, donation, whatever. Uunahin mo munang explore lahat yun. Kapag wala ka nang nakuha, sapagkat lahat na exhaust mo na, doon mo lang pagtitsagang kausapin yung baka po gusto nyong yung bilhin bike na- namin yan dahil meron pong maganda tayong proyekto rito. Hindi ganun ang ginawa. Ang inuna niya, expropriation. Kurang Pero sa talaga. expropriation law, bawal yung mga maliliit na residential houses. O pagkatapos nito, panahon ng pandemic yun ha. Opo. Tiniran niya yung demolition, kung hindi ako June, July 2020. Dinimolish niya yung bahay. Pinademolish lahat. Privado. Oo, notorious talaga itong tao ito. Nagsisigaw nga yung may-ari ng bahay. Hindi ko siya maintindihan. Pagkatapos nung pinagtatanong ko, tinanong ko yung contractor, tinanong ko yung city administrator, yung mayor ayaw Marap. humarap eh. Kasi isang buwan na paglilitis yun eh. Opo. Ayaw umamin na nagkaroon ng demolition. Pinakita ko lahat yung mga video. Yung mga backhoe na talagang winawasak ang mga naghihiyawan, hagulgulan ng mga pamilya na naghihiyawan. Oo, Opo, tapos naman, sabi ng city administrator,
Your Honor, yan po ay voluntary po nilang pinagtatanggal. Pinakita ko uli yung ano. Ayan, tingnan mo mabuti. Voluntary, umiiyak. Either bulag ka, kako, nagbubulag-bulagan ka. Yan ba kako yung voluntary na nagsisisigaw, humihingi ng awa, humihingi ng saklolo, pati nga ako yung tinawagan. Tingnan mo, may nawasak. Oo. Yan ba kako yung voluntary? Oo. Wala po akong idea dyan. Oo nga, wala kang idea sapagkat nagbubulag-bulagan ka. Ha? Oo. Sino pa kayang maniniwalang tao sa'yo? Ganun na nangyari yan. Opo. Patunayan nyo, nagkaroon ng talaga siya, guys. complete committee report. At pagkatapos, napa-adapt ko sa plenary. Ayan, opo. Ngayon, alam mo, gumawa na naman ng kasalbahihan kaya sinasabi mo ngayon, tinatawagan ako ng mga tao doon na sana tulungan ko daw yung mayor. Alam mo, ako medyo nagsisikip ang dibdib ko nga. Nakikita ko hanggang ngayon. Nanalo pa nga na governor ngayon. Pero nga po, cabinet governor pala siya ng Manzano sa nanalo. Sabi ko, ako sa panig ko, I did my part already. Ibang klase, I guys. have exposed, sabi ko, the evils of that lunatic. Ako pa eh. Opo. Sinabi ko Ang talaga. bibigat ng mga terminal. But I think, sabi ko, the authorities and the law enforcers should do their job. And they should not fail the people. Kasi isipin mo, ako lang mag-isa doon, sinisisi ko pa nga yung mga kasama ko sa Congress. Lalo-lalo na yung sa bayan muna. Opo. Mga bayan muna representatives na kayo ay mga champion ka ako ng mga mumunti at mga ordinaryong mga mamamayan na hinaharas, na pine-persecute. Hindi ba kayo mga champion? Ba't di, ako na lang mag-isa rito Hindi nyo ba ako tutulungan? Nakangiti lahat sila sa akin. Nakatingin sa akin, nakangiti. Hindi ba kayo tutulong? Nakangiti. Yan. Pero kapag kawawa nga niya yung mga magsasaka, kawawa nga niya yung mga malilit na tao na pine-persecute ganito, ganyan. Kami kanya ang champion. Saka nakakita ang champion na ako na lang mag-isang lumalaban. Nagtataka ako dun sa mayor ng pagkakasuspindi ko. Ang nag-serve ng suspension order, yung mga tauhan ng PDRRMO, Nelson, na yung mayor, isinakay doon sa kanyang wheelchair, dinala sa ambulansya, mabuti na lamang naharang ng mga kamag-anak Sabi nung kamag-anak na babae, saan nyo dadalhin ang papa ko? Saan mo dadalhin ang si papa? Sabi gano'n. Bakit ang humuli sa kanya, PDR mo, hindi naman pulis? Bakit dalhin nyo lang sa ambulansya? Saan ang order? Paano kukunin ng pulis wala naman sigurong warrant? Wala namang utos, wala namang order. Hindi susunod ang pulis. Paano susunod ang pulis? Kasi nag-appeal sila sa Office of the President. Dininay yung dismissal petition. So ni-reverse yung ginawa nila na So may decision po, Executive Secretary Lucas may decision na hindi nyo pwede kanyang i-implement yan. Ang ginawa nila, naganap sila ng ibang may pupukol do sa mayor. At pagkatapos ay inano uli, ay sinuspindi uli na 60 days. Grabe, di ba? Stop muna natin konti, di ba? Grabe, di ba? Narinig nyo naman, guys. Kasi natapik na natin itong si Mayor Charlotte Nagsalita na siya nung isang araw, no? Nung nag-vlog tayo nung linggo. Talagang nakita natin, guys, at narinig po natin yung hinaing po ni Mayor Charlotte Dumanhog dahil po sa pangyayari, no? At talagang isiniwalat niya, mga kaibigan, kung paano siya trinrato sa Malacanang, di ba? Hindi siya pinansin. Tapos ito naman, guys, no? Ito namang kinikwento ni Kong Marcoleta. Grabe po, di ba? Dito natin makukonect, guys, na itong si Waminal na dapat talaga ito, no? Si Waminal na ang dapat matanggal dito. Siya dapat hindi lang suspension, dapat siya tanggalin sa pwesto. Kasi po grabe po ang kanyang guys, no, ginawa niya. Tapos yung mga innocenteng tao o yung mga wala man lang yung mga nagtatrabaho ng maigi, hindi naman, sabi ko nga sa inyo, guys, itong si Mayor Charlotte, no, Dumanhog, ay naging mayor din niya. Mayor din yan sa kasalukuyan, no? Tsaka yung tatay niya, yung father niya. Hindi naman siguro sila napunta dun sa listahan ng mga most corrupt. Wala naman sila sa listahan. Pero ang sabi ni Mayor, sino ang nasa listahan sa most corrupt? Di ba si Waminal or si Animal? Ano ba yung Waminal ba? Animal po pangalan nun? Di ba? Kaya po, mga kaibigan, ito pong sinasabi ni Kong Marcoleta ay talagang nagtutugma po, guys, na talagang corrupt. Di ba? Ngayon, napagtanto natin, walang kasalanan itong mga Dumanhog.
Bakit sila ang pinag-iinitan? Sila ang dinidiin. Bakit sila ganun? Tapos nababalitaan pa natin na ito palang si Governor Himod tumbong din pala kay Abalos. At 'di ba sinabi na rin ni sinabi na rin ni Mayor Charlotte yan. 'Di ba yung kay Abalos, kwento din niya. Tsaka yung kay Secretary Boying, kwento din niya. Oh, 'di ba? Na-gets niyo na guys? Same pattern. Ganun din nangyari kay Kong Teves, ganun din nangyari kay Bantag. Same pattern lang guys. Pag mayroon silang gustong patalsikin, kailangan ididiin nila hanggat talagang diin na diin hanggat sa matanggal sa pwesto. Ganon ang kanilang mga trabaho, mga kaibigan. Tinatanggal nila yung mga kalaban nila sa politika. Intindi, di ba? Grabe. Para bang hindi niya alam ng maximum suspension, 60 days lang. Tatlong ulit yata ang sinuspende, 180 days. Tama ba? See, tatlong beses suspendido, tatlong beses, mga kaibigan. Tatlo, ha? Si Bantag ba, ilang beses sa suspended? Dalawa, no? Tapos si Kong Arnie hindi naman siya suspended, di ba? Pero si Bantag, 2 beses sa suspended. Ito guys, 3 beses. Ang tindi. Breaking the record. Oy, California girl, mega love shoutout sa iyo dyan. Kumusta ka na? Tindi, di ba? O, ituloy po natin si Kong Marcoleta, mga kaibigan. Yung pinaggagawa nito? Talaga palang hari ng... Nung gobernador. Oo, nung gobernador. Talagang Na gobernador ng dating DS, dating deputy speaker kasama ko. Opo. Nung mag-graduate siya, Opo. kasi ako meron pa akong isang term, 19 Congress, di meron pa ako. Opo. Siya ngayon, tumakbong ay gobernador ng Misamis gobernador. Oriental. Oo. Oho. Well, Lahat ng kalaban niya, natalo. opo. Kaya lahat ng nanalo, yan ang inuusig niya. Ayun. Na hindi nakapartido. Na hindi niya kapartido. Ayun. Pero ang balita, dati Hindi niya niya kaaliado. Ayun na nga po. Oo. Pero parang ngayon na rin siyang kasama. Ngayon, inuusig ngayon yan. Oho. So, kaya natin kinukwento ito, hindi na bagong bagay sa akin yung tao na yan sapagkat na-imbestiga ko yan. Opo. At yung report ay nananatili dyan. As in, ang nakalagay sa report, yung final recommendation, a copy of this report should be given to DOJ, Ombudsman, and the Office of the Solicitor General Oho. for whatever administrative, civil, or criminal liabilities that the subject of this inquiry might have done Ayun. and for which they should be charged. Oho. Yun. Ngayon, kung halimbawa, may kopya ang DOJ, may kopya ang Ombudsman, may Opo. kopya ang Solicitor General, at hindi naman sila kumibo, wala na ako doon. Ayun. Opo. Kaya sabi ko, yung aking parte, ginawa ko. Nagampanan nyo na. Nagampanan ko lahat at ginampanan ko kahit ako'y nag-iisa lang. Oho. Ano po ngayon ang mensahe nyo doon sa mga tao na pagigibig sa inyo, Kong? Baka may nakikinig kayo sa atin sa palatuntunan ito. Humihingi ng tulong. Kasi dati na lang tinulungan eh. Opo, alam ko po, tumatawag sa inyo itong mga taong ito, Kong. Oo, sabi ko, ilaban ninyo yung karapatan ninyo. Ayun. Sa pagkagaya ng ginawa ko, huwag kayo mawala ng pag-asa. Palagay ko naman, kung sakaling yung doon sa mga nakaraan, yung mga iba ay nagpabaya, baka naman may makakita tayo ngayon na sa administrasyon ito, gagawa naman. Oho. Well, sana naman. Tsaka sa part siguro ng DILG, baka pwede sila manawagan din kay Secretary Benhar Abalos ng DILG, Kong. Baka pwede umaksyon dito ang DILG. Oo, umakyat ka Nasabi mo naman, yung DILG dyan. Opo. Nung siguro 2 weeks ago o 1 week ago, meron kasi kaming meron akong appointment kay Secretary Benhur Abalos. Okay. Opo. Di ang appointment ko ay alas 5 ng hapon. Oo. Yung punto alas 4, mga 4:55 nandun na ako. Alam mo naman ako, hindi ako nagpapauli sa mga Opo. meron namang receiving room doon eh. Opo. Hindi nagkakape ako ron. Maraming biskwit doon eh. Kakape ako. Oho. Nung yung punto alas 5:05, lumabas ngayon ang Secretary of DILG. Secretary Benhur. Alam niya na naghihintay na ako dahil alas 5 yung usapan namin eh. Opo. O de lumabas siya para ako'y Harapin po kayo. Opo. Harapin. Pagkatapos ipasok niya na ako kung saan kami mag-uusap. Opo. O di tumayo ako nung pagkakita ko ganyan kasi nakatalikod eh. Opo. Sir, sabi niya, nandiyan na si SILG. Pagpihit kong gano'n, nakita ko nga siya,
Di tayo ako. Opo. Pagpihit kong ganon, may nakita akong kasama niya. Ganon, oh. Nagmano sa akin yung kasama niya. Alam mo kung sino yun? Sino po? Si Governor Wanimal. Naunahan kayo. Nagmano pa sa akin. Nakita mo naman yan. Kasama yung anak niyang congressman na dating mayor na sinasabi ko sa'yo ng Osamis City. Dapat nagpa-schedule pala kayo alas 4, Kong. Nung malay ko naman nandun yun. Dapat pa. Kumbaga sa chess yan, Kong. Nauna kayo mag-castling. Pero nakita niya na nagmano pa eh. Opo. Nagmano pa. Hindi na natuloy yung usapan ninyo. Ha? Hindi na natuloy yung usapan ninyo. Hindi na. Ayaw ko nga siyang tuloy-tuloy na ako. Ganun po. Naging sibil lang ako sapagkat nakarap yung secretary. Wala namang alam si Secretary Ben Ursano eh. Opo. Well, ngayon, nung pagpasok kong ganon, Opo. tsaka na lang kami nag-usap. Ayun. At kung ano man napag-usapan namin, sikreto na sila namin. na- Ayun. Bagay, nandiyan naman kayo lagi sa DILG sapagkat ang ating kaibigan niya, si Yusek Balusina. Andiyan din po lagi sa barangay ko. Ayun. Inunahan siya ni Governor Waminal. Inunahan siya. 'Di ba? Ang may appointment dapat si Kong Marcoleta. Pero pagdating niya doon, andun na po si Governor Waminal. Inunahan na siya. Para siguro hindi makapagkwentuhan yung dalawa, inunahan na niya. Kasi alam niya Alam niya na bibirahin siya ni Kong Marcoleta, magsusumbong si Kong Marcoleta kay DILG. Kaso lang, itong si Waminal, mas close sila ni Abalos eh. Meron silang something mga kaibigan eh. Meron silang something. Nabisto ang mga tambalos. Hello, Samuel Membrano. Ayan, mega love shout out sa iyo dyan. At kaya, mga tambalos, wala na. Hello, Marcos Claro. Ayan, si Marcos Claro. Lovito Amor. Tama ka, Ed Magente. Bakit hindi pumalag si Kong Marcoleta sa kaso ni Bantag at Teves? Ayan. Inunahan na si Kong Marcoleta ni Abalos para sigurado. Playing safe. Sila ang protektor ng Pogo at mga negosyo nila kasama ang Ambalos. Bonjing, Pansinyo, delay ang proclaim ng PNP chief. Ayaw ni Tambalos. Si Acorda, gusto nila tao nila para walang sagabal Pogo. Tama po, Marcos Claro, I agree. Kaya nila dinidelay ang pag-turnover ng PNP. Dahil ayaw nila, pag hindi nila bata ang uupo, ayan po. Nabisto na. Hello, Luito Amor. Ayan, sabi po ni Susan Aviles. See, nakita nyo guys? Nakita nyo ang ginagawa po ni Governor Waminal? Ganun po siya katindi mga kaibigan. At inunahan pa niya si Kong Marcoleta. Sabi siguro niya, unahan ko na to. Baka kung ano i-chismis sa akin. Kaya pagdating ni Kong Marcoleta, nagulat na lang siya guys. Teka lang, parang may sino tong kasama ni Secretary Abalos? Mukhang may kasama. Nagulat na lang daw siya, bigla daw nagmano. Yung pala si Waminal na pala. Ay, nako. Magmano ka rin Kong Marcoleta kay Benhor. Alam nyo na, nagmano eh. Alam nyo na ibig sabihin nun. Di ba? Parang mafia yan eh, mafia. Grabe nangyayari nga. Alam nyo guys, ang grabe na nangyayari sa administrasyon na to, di ba, no? Di ba may mga sobra pong grabing mga hindi natin masikmura. Kasi nasanay po tayo kay Pangulong Duterte na pag meron pong mga ganitong klaseng mga corrupt na mga opisyal, ay talagang siguradong nasa listahan ka na. Siguradong papahiyain ka na niyan. At i-mention yung pangalan mo. Di ba? Nasanay tayo kay Duterte. Ngayon kasi wala, tahimik eh. Di ba? Nabulaga si Kong Marcoleta. Oo, nabulaga siya. Nagulat siya. Naunahan ako ah. Naunahan ako ni Waminal ah. Diyos ko Lord, ang mga nangyayari. Oo, grabe yung mga nangyayari ngayon, di ba? Sabi ko sa inyo mga kaibigan eh, yung panahon po ni Tatay Digong guys, lahat ng mga mayor, governor, lahat no, vice mayor, even mga barangay kapitan ha, ang tatapang po nila mga kaibigan sa panahon po ni Duterte, ang tatapang nila ha, ang gagaling nila manghuli ng mga ng mga masasamang elemento.